Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Good day, Visayas! This is Visaya Patrol, your source of trusted and relevant stories across Region 7. I am Cristomas Enrabilanan, and these are the major headlines of the news. Central Visayas continues to shine as the center of tourism, literature, and culture, drawing local and international attention to the region's unique heritage. Fort San Pedro keeps Cebu at the center of historical tourism in the Visayas. Chocolate Hill strengthens Bohol's position as one of the country's premier tourist destination. Apo Island Marine Reserve attracts divers and environmental advocates to Negros Oriental. Siquijor's old enchanted Balete tree continues to fascinate visitors from across the globe. Marcel Navarra wins Filipino hearts through powerful Cebuano stories. The legacy of national artist Edith El Tiempo continues to inspire a new generation of writers. Sinulog, Sandugo, and Buglasan festivals showcase the colorful traditions of Central Visayas. Traditional games remain alive as communities preserve the sporting heritage of the region. These stories and more only here on Visaya Patrol. Guys, kapoy na kaayo ko. Murag wala na ako'y kusog mapadayon. Ayaw kabalaka, naa ang Energen. Lami, init, ug puno sa sustansya. Maugyud ang akong kinanghanlan para maibalik ang kusog. Energen, ang saktong sugod sa imong adlaw. Busog, kusog, ug andam sa tanang hagit. Bangan ang alamat sa Chocolate Hills. Padayon lang sa pagtutok dinhi sa atong programa. These are the hot news in Central Visayas. Fort San Pedro keeps Cebu at the center of historical tourism. Cebu continues to welcome visitors eager to explore the province's rich history. Among its visited landmarks is Fort San Pedro, the oldest triangular fort in the Philippines. Chocolate Hills strengthens Bohol tourism industry. In Bohol, the world-famous Chocolate Hills continues to captivate travelers. The unique geological formation, consisting of more than 1,000 cone-shaped hills, remains one of the most recognized natural attractions in the country. Apo Island draws diverse to Negros Oriental. Meanwhile, Apo Island Marine Reserve continues to strengthen Negros Oriental's reputation as a leading ecotourism destination, known for its vibrant coral reefs and diverse marine life. The protected marine sanctuary attracts diverse researchers and environmental advocates throughout the year. Siquijor's enchanted Balete tree fascinates visitors. Over in Siquijor, tourists continue to visit the famous all-enchanted Balete tree. The centuries-old tree remains one of the most recognizable attractions, reflecting the province's rich folklore, traditions, and cultural identity. Central Visayas' famous notable works and award-winning authors. Marcel Navarra wins Filipino hearts through powerful Cebuano stories. Award-winning Cebuano writer Marcel Navarra continues to gain recognition for literary works that portray the realities of everyday Filipino life. His acclaimed story collection, The Play Pipe, resonates with readers through its authentic depiction of ordinary people and their struggles. Edith El Tiempo's legacy continues to inspire writers. In Dumaguete City, the legacy of national artist for literature Edith El Tiempo remains influential in Philippine literature.
known for her work The Tracks of Babylon. Tiempo continues to inspire writers through her contributions to poetry, fiction, and literary education. Vicente Apsoro's contributions remain relevant. The literary achievements of Vicente Apsoro, known as the father of Cebuano language and letters, continue to be celebrated across the region. His famous Yuta sa Gugmang na Tauhan remains an important work in preserving Cebuano culture and identity. Central Visayas continues to produce writers whose works bring regional stories to national and international audience. Here are the festivals in Central Visayas. Sinulog Festivals unites thousands in Cebu. The Sinulog Festival continues to serve as one of the country's largest cultural and religious celebrations. Every year, thousands of devotees and tourists gather in Cebu City to honor the Santo Niño through street dancing, cultural performances, and religious activities. Sandugo Festival celebrates friendship in Bohol. Meanwhile, Bohol continues to celebrate Sandugo Festival, commemorating the historic blood compact between Dato Sikatuna and Miguel Lopez de Legazpi. The festival highlights friendship, unity, and the rich history of the province. Buglasan Festival showcase Negros Oriental's culture. In Negros Oriental, the Buglasan Festival remains a major cultural event. Known as the Festival of Festivals, Buglasan gathers communities from across the province to showcase their traditions, products, performances, and local pride. Laab Festival ignites Siquijor spirit and cultural pride. The vibrant Dilaab Festival continues to light up the province of Siquijor as residents and visitors come together in a colorful celebration of culture, heritage, and community spirit. Named after the Cebuano word Dilaab, meaning to ignite or illuminate, the festival honors Siquijor's historic identity as the Isla del Fuego or Island of Fire. Through dazzling street dances, cultural performances, and community festives, the celebration showcased the warmth, hospitality, and enduring traditions of the Siquijornon people. And those are today's top stories from Central Visayas. I am Cristomas San Rebelanan, and this is Visayas Padron, delivering truthful, relevant, and reliable news. Good day, and thank you for watching. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. At nagsimulang maghagis ng malalaking tipak ng bato at putik ang higante mula sa norte. Gumanti rin ng paghagis ng bato at putik ang higante ng timog ng lalawigan. Ano ang naging sanhi ng alitan ng dalawa at saan nahantong ang tagpong ito? Noong unang panahon, sa tahimik na lalawigan ng Bohol, may isang malawak na lupain na tila may dalawang mukha. Kung tag-init, piyak-piyak at tuyong-tuyo ang lupa. Ngunit kung tag-ulan, napakaputi ka naman. Gayunpaman, sa panahon ng taniman, ang lupa'y nagiging parang berdeng kumot, punong-puno ng buhay. Isang araw, sa hilaga ng isla, naglakbay ang isang higanteng makisig. Ang bawat hakbang niya'y yumanig sa lupa. Ang lawak ng lupaing ito. Ako lamang ang nararapat na magmay-ari nito. Kailangan ko ito para sa aking kaharian. Samantala, mula naman sa timog, isa pang higante ang naglalakad, kasing laki at kasing lakas ng una.
Hindi maaaring angkinin ng iba ang lupaing ito. Ako ang hari ng timog at akin ito. Nagsimula ng mag-alala ang mga tao. Nakikita nilang papalapit na ang dalawang higante mula sa magkaibang dulo ng isla at alam nilang kapag nagtagpo ang dalawa, siguradong maghahasik ng gulo. Isang matandang babae ang tumayo sa gitna ng bayan. Mga anak, paghandaan natin ito. Paniguradong magtatalo ang dalawang higante at kailangang tayo'y manatiling ligtas. Nang magtagpo ang dalawang higante sa gitna ng isla, nagsimula ang sigawan. Akin ang lupaing ito. Umuwi ka na sa inyong dulo ng lupain. Hindi! Sa akin ito, walang lugar para sa tulad mo dito. Nagpalitan ng mga sigawan ang dalawang higante. Tila yayanigin ang buong isla sa lakas ng kanilang mga boses. Hindi nagtagal, nagsimula na silang maghagisan ng putik sa isa't isa. Tingnan natin kung makakatayo ka pa matapos ito. Sabay hagis ng malalaking tipak ng putik. Hindi mo ako matatalo. Ang mga burol ng putik na inihagis ng dalawang higante ay unti-unting bumubuo ng malalaking punton sa buong lupain. Ang mga tao'y nagtatago sa kanilang mga tahanan, natatakot sa nagbabadyang kapahamakan. Habang patuloy ang kanilang laban, napagod ang dalawang higante. Sa bawat hagis, lumalakas ang kanilang hingal hanggang sa bumagal ang kanilang mga galaw. Hindi ko na kaya. Ako rin, pero hindi kita uurungan. Sa sobrang pagod, pareho silang natumba sa lupa. Ang kanilang malalaking katawan ay bumaon sa lupa at sa wakas, hindi na sila muling bumangon. Ang kanilang alitan ay nagtapos sa kanilang kamatayan, ngunit naiwan ang kakaibang anyo ng lupain, mga burol na gawa sa putik na inihagis nila sa isa't isa. Nang tumigil ang lahat ng kaguluhan, lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Ang malawak na lupain ay napuno ng mga burol, tila mga bundok na hugis tsokolate. Inay, ano po ito? Bakit parang tsokolate ang mga burol? Iyan ang mga putik na inihagis ng dalawang higante. Sila ang dahilan kung bakit meron tayong mga burol na tila ba tsokolate. Mula noon, tinawag ng mga tao ang mga burol na Chocolate Hills. At sa kabila ng trahedya ng labanan ng dalawang higante, ang mga tao'y namuhay ng mapayapa. Dala ang kwento ng kanilang lupain na ngayoy tanyag sa buong mundo. At kung tutungo ka sa Bohol, makikita mo ang mga burol na ito, tila mga tsokolate na naghihintay lamang ng araw na matutunaw sa init ng sikat ng araw. Ngunit sa halip ay patunay ng isang dakilang alamat na nagbigay ng kakaibang ganda sa lupain ng Bohol. Ani-ana ang usa ka awit nga siguradong makahikap sa inyong kasing-kasing. Gikan kang Pilita Corrales. Ayaw pagbiya, magpabiling nakatutok, dinhi lamang sa GMA Television. Hello, I would like to thank the Vibal Foundation for inviting me to sing a few songs for all of you. And I hope you enjoy the songs we have prepared for all of you. Thank you.
maugad sa imong gugma. Matug nila ikaw dili malipay, kay wako'y bahanding na kanimo igasa. Gugmang gugod mauday pasaling, mawi bahanding labaw sa ulan. Matud nila kaanggun lamang sa imong gugma. Ug paraig dili malubat kining pagdabati. Bisan sa unsa nga katanungan, kay unsa pa'y bili ning kinabuhi. Kung sa gugma mo ko nga dili ka mutu, sa mga pagdamay kong naangkong. Igna ko nga dili mo kawangon, damgot pasalig sa gugma mo. Damgot pasalig sa gugma